Manipis na shear line magbubunsod pa rin ng maulap at mga ilang mahihinang pag-ulan dyan sa pagitan pa rin ng southeastern Luzon area. Nalalabi naman sa patuloy pa rin na magiging katamtaman at magiging friendly weather especially sa buong bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon. Ilang bahagi ng kanluran ng bansa especially sa Palawan at Zamboanga Peninsula magiging maulap din at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. At minor to moderate solar flare umiiral ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, January 22, 2025. Ang oras sa ating boss rate may umaga ay alas 10:26 na ng umaga. Stationary pa rin ang lagay ng panahon natin sa buong bahagi ng Luzon, maging sa extreme Northern Luzon hanggang sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Patuloy pa rin ang may mga maulap at mga mahihinang pag-ulan dito pa rin sa pagitan nito ng Southeastern Luzon, lalo na sa may pagitan ng Sorsogon at Northern Samar area dahil yung ating manipis na shear line ay patuloy pa rin na umiiral sa area na yan. Kaya madalas makakaranas kayo ng mas makulimlim dyan at mga ilang mga kalat-kalat na mga mahihina hanggang katamtaman lamang na minsanang pag-ulan. Normal po yan kapag nagsasalubungan pa rin yung ating stainless na manipis at yung ating hanging amihan ngayong araw. Since ang ating stainless patuloy pa rin na umiiral yan kahit na lumakas o wala tayong amihan o humina ang amihan natin, ay patuloy pa rin na magbubunsod pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa silangang parte ng bansa dahil naman sa magiging water vapor na dala ng easterly trade winds. Mula dito sa ating dashboard ay may mga ilang pagkulog at pagkidlat tayong namamataan dyan sa may bandang Masbate at ilang bahagi ng kanluran ng Northern Luzon. Bagmat sa karagatan naman ng kalimitan ito ay mag-ingat na lamang sa ating mga kababayan lalo na sa mga mangingisda dahil hindi natin maiiwasan kapag kaganyan ang salubungan ng init at lamig, nagbubunsod yan ng malalakas na mga pagkulog at pagkidlat. At base na rin sa ating thunderstorm watch mula sa data feed ni Pag-asa dyan sa paibating Visayas ay nakataas within 12 hours ang forecast dyan sa may bandang Negros Occidental, Iloilo, Guimaras, Antique, all the way hanggang Leyte, Southern Leyte, hanggang Samar na yan. Extending daw yung forecast hanggang Palawan at Occidental Mindoro. Lalo na sa dulo ng Bataras at Balabac ha, nakakaranas kayo dyan ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ko. Kaya mag-iingat po sa mga kababayan natin. Maging sa may bandang dulo ng kanluran ng Mindanao sa Zamboanga Peninsula. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds po umiiral dito sa amin sa Caloocan at maaraw po base sa ating live CCTV snapshots. Bagamat medyo overcast pa rin tayo pero at least medyo maaraw ang umiiral dito, especially sa buong bahagi ng Metro Manila at ilang karatig Metro Manila. Since halos pare-pareho paramang o pare-pareho o stationary ang lagay ng panahon natin mula pa nung mga nakarang araw. So wala tayong nararanasang mga pag-ulan, mostly partly cloudy lamang at mga mostly cloudy sa maghapon. So madalas nagiging haze tayo at gloomy, so expected ang mga possible thermal inversion kaya maaaring tumataas ang ating air pollution dito sa surface. Normal yan kapag nagkakaroon ng mga thermal inversion. Since naglalaro yan, so far hindi pa naman tumataas yung ating air quality. Kani-kanina medyo tumataas yan sa moderate. So medyo fluctuation yung ating air quality, so magmas na lamang tayo para sa mga sensitibong mga baga. Sa lowest temperature na tala na kay weather station kaninang 6:22 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.1 degrees Celsius na bahagyang tumaas. At sa pinakamataas na air temperature namin sa Caloocan kahapon o since kahapon, nakapagtala kami ng 31.4 degrees Celsius kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:51 PM. So meaning bahagya ring tumaas ang ating heat index na nasa 40 degrees Celsius, sarado ang ating init pandama. Pero may acceptable pa rin na comfortable pa rin maituturing ito bagamat bahagya lamang tumaas. So yung ating warmer temperature medyo nararamdaman natin bahagyang tumaas po ito kasi nga po manipis ang daloy ng ating hanging amihan dito sa Luzon.
So medyo mahina siya ng konti, hindi malakas ang bugso ng amihan natin. Sa PX extremes in past 24 hours naman, kung ikukumpara, nangunguna sa pinakamainit na temperatura o air temperature ang Malay-Balay Bukidnon na may 34.4 degrees Celsius na highest temperature sa bansa. Sa Baguio City, mababa ang kanila at napakalamig ang kanilang lowest temperature na nasa 14.8 degrees Celsius. So ibig sabihin mga nasa around 12 degrees Celsius pa rin. Ang lowest naman sa parte ng Benguet o sa may bandang La Trinidad, Benguet area. Sa Inulan naman ng Katarman, Northern Samar, nakapagtala sila ng total of 94.4 mm na total rainfall. So mapapansin nyo, puro silangang bahagi pa rin ng bansa ang madalas na inulan. At patuloy kaming walang inulan dito sa amin sa Caloocan, na natiling 40.2 mm ang total rainfall namin sa Caloocan. So hanggang sa susunod na linggo na yan ay tuloy-tuloy pa rin tayo na magiging mas makulimlim pa rin at maliliit pa rin ang tsansa ng pag-ulan. Base na rin sa ating 3-day forecast and storm prediction, mga isolated lamang kadalasan ang iiral, partly cloudy. Yan hanggang nitong darating na Biyernes na po. Mostly mga partly cloudy lamang ang iiral. So medyo makulimlim-kulimlim pa rin ang iiral at bad news pa rin sa mga sky chasers na kasamaang palad hindi natin masisipat yung comet na si C2024 G3 dahil napaka maulap talaga dito sa amin sa Metro Manila. Mahirap maispatan. Kahit pumunta na ako sa Manila Bay, hirap akong masipat yung kometa. Sinuswerte na lamang sa mga kababayan natin na nasa matataas na altitude at sa mga lugar lalo na dyan sa may bandang kanluran ng Lolo Luzon. Mostly mas clear skies sila dyan. Napakagandang pagkakataon masipat yung kometa. Pero dito sa Metro Manila malabo. So see you na lang sa susunod na henerasyon dahil sa susunod na mga around 100,000 years kung na nagkakamali umuling makikita ang kometang yan. So napakatagal, wala na tayo sa mundo niyan kapag bumalik yung kometa na yan at hindi na natin alam yung nangyayari sa mundo niyan for the next 100,000 years. So sa atin namang outside humidity 75%, katamtaman pa rin, bumaba ito ng 2% since last hour. High pressure area tayo ngayon sa Metro Manila at 1,012 to 1,013 hectopascals and steady ito since last hour. So yung ating high tide and low tide status, minimum low po tayo. So yung kung sisilipin natin yung status na kung maalon pa rin ba sa ibang bahagi ng bansa, well, silipin po natin. Well, pinakamataas na magiging high tide mamaya ay 0.6 meter po. So wala magiging problema kahit mag high tide. Hindi naman umaabot ng 1 meter ang taas ng high tide and low tide status. So kung sisilipin naman natin kung maalon naman, dahil na rin sa tuloy-tuloy na easterly trade wind at amihan, mula sa significant wave height ay makikita natin medyo mataas ang alon sa bahagi ng silangan ng buong Northern at Southern Luzon at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Umaabot pa rin sa 1.24 to 1.25 meters ang taas ng alon. So ingat na lamang dahil sa yung gale wind pa rin ay medyo umiiral sa area na yan. Mahangin dyan sa silangang parte pa rin ng bansa natin at medyo mataas ang alon na lumalagpas ng 1 metro. So sa mga mangingisda natin na maliliit, medyo magsama na lamang kayo ng malalaking mga bangka kung kailangan nyo talagang mangisda ngayon dahil kailangan na may pagkakakitaan. So magsama na lamang para at least nababantayan kayo ng inyong kapwa mangingisda, lalo na't maliliit ang inyong mga bangka. Samantala, meron tayong aktibo pa rin sa ating space weather status. Unahin muna natin ito. Kung titingnan natin sa space weather observation, naganap ito ngayon lamang 9:30 AM. Nanatiling onset yung kanyang warning conditions. Probably ito ay geomagnetic field at yung X-ray flux. Bagamat yung primary forward natiling minor 65% 65 degrees geomagnetic latitude at may mga maliliitang grid power fluctuations. So yung auroral activity kita pa rin yan sa Alaska at Canada o Northern Hemisphere area. Bagamat medyo moderate lamang, base na rin sa ating NOAA KP index ay hanggang unsettled to active lamang ang nakikitaan. Walang anomaly sa solar radiation pero yung radio blackout 60% ang chance nito between R1 or R2 minor to moderate radio blackout events. Likely dahil yung ating sunspots bagamat medyo lumilihis na ito sa Earth direkta pero yung burst pa rin niya maaaring magpang-abot.
Kaya tumaas ng husto yung sunspots, umabot ng 277. So malakas-lakas siya, malawak. Ang kagandahan na lamang nito ay medyo medyo bumababa. Pero nasa average pa rin ito ng above normal speed ng wind speed niya sa space. So malakas pa rin siya dahil wala pa rin siya sa pinaka-normal average solar wind speed. Kaya yung significant impact sa Earth ay medyo nakakapag-distort pa rin sa ating magnetosphere. So yung forecast natin sa KP Index Nowcast ay inaasahang maglalaro sa minor to moderate o active na geomagnetic field. Yan, hanggang Biyernes na po yan o within 3 days. At nagkaroon tayo ng minor to moderate na solar X-ray flux. Naganap ito actually kagabi pa ito naganap. Yan. So kung titingnan natin, mukhang kagabi pa ito, hindi pa to latest kung babasehan natin, no? Hindi pa to latest. Bagamat yung time frame ay minor lamang, yung maximum class mga bandang 8:39 PM pa ito. Nag-maximum sa M3.3 at hanggang bandang alas 10 mga 1.6. Ito po yun. So mukhang kagabi pa siya, wala siyang latest output ngayong araw. Pero kung titingnan natin sa patuloy na X-ray flux dito, ay kalmado naman na po yung lagay. Hindi na siya luwagpas ng R1 o halos mag-R2, hindi kagaya kagabi. Yan. So wala siyang latest so far na bago na solar X-ray flux. Kalmado naman ating solar photon flux. Pero yung ating geomagnetic activity, bahagyang unsettled at active na dumadalas. Dahil medyo malakas nga po yung velocity ng radial velocity ng solar wind, kaya medyo nadidistort pa rin yung ating magnetosphere. Hindi nga lang sobrang tindi, kaya hindi masyado sobrang distorted yung magnetosphere natin, ayun o, sa Earth. So may mga maliliitan lamang na mga minor conditions sa discoordination ng mga GPS, hindi naman sobrang tindi. So patuloy ang TEC o total electron content sa may bandang Mid-Pacific at Southern Hemisphere. Hindi naman masyado sa Pilipinas, pero may mga minor lamang na umaabot. So yung ating auroral view mula sa ating northern and southern auroral map courtesy of NOAA ay hindi naman masyado malala. Medyo nagmo-moderate lamang sa may bandang Alaska yan, no? At bandang Canada. So sa mga Pilipino natin dyan sa may bandang Canada, medyo visualize nyo pa rin. Kung babasehan naman natin sa live CCTV snapshots mula sa Aurora Max, yan, courtesy ng Aurora Max sa may bandang Canada, bahagya lamang itong nakikitaan. So hindi masyado visual yung medyo nag-green lang siya. So mga minor lamang na auroral activity, hindi naman masyado malakasan yan. So yung velocity, napakataas nga lang, maabot ng halos 700 to 800 yung radial velocity. Yan, mula kahapon. So inasarating ngayong araw pa lamang medyo magde-descending pa lang ito. Kasi yung burst mula sa haring araw, yung CME, malawak siya. So malakas yung solar wind niya nung nag-arrive sa Earth, yung ilang parte niya. Hindi nga lang total direct sa Earth, kaya at least sinuswerte pa rin tayo. So walang masyadong absorption, D-region absorption predictions. Walang masyadong high frequency band effect o yung degraded frequency. Panatiling between 40 to 80 meters ang ating medyo mababa ang condition ng high frequency. Sa gabi naman, between 10 to 12 meters ang distortion. So, medyo normal pa rin kahit papano. Samantala, nakamoderate po si Taal Volcano. Base dito sa ating volcano thermal and alert status. Susilipin natin kung ano yan. Kung mababa lang ba pagka-moderate ito. Base sa ating MODIS ay nasa 16 megawatts po ito. So, medyo glowing siya, ha. Medyo glowing yung kanyang crater, yung pinakabunganga niya. So silipin natin yung latest status mula kay PBox, sa data feed PBox. Silipin natin yung status ni Bulkang Taal. Wala namang volcanic earthquakes na namataan, 0 volcanic earthquakes. Yan. At napakakonti lang din yung kanyang SO2 emission since noong January 20. Ayan, 1,010 lamang na SO2 emission, o konti lamang. So walang masyadong anomaly according dito kay PBox. Pero sa ating MODIS medyo nag-glow yung kanyang bunganga. Ayan,
medyo maulap lang, pero namataan yung pinaka crater niya. At sisilipin natin yung kanyang BIS, nasa 310.5 Kelvin. So medyo maliwanag yung kanyang fire detection centroid o yung magmatic intrusion niya sa pinakabunganga. So sa mga kabatang natin, despite na walang masyadong anomaly report, si VBOX medyo bantay-bantay natin dito sa Taal. Dahil medyo nagkakaroon na naman siya ng magma intrusion ng bahagya sa pinakabunganga. Eh, syempre, pag tumataas yan, may tendency lalakas din ang pagka-emit o pagbubuga niya ng SO2 emission. Well, kamusta na rin natin si Canlaon, since si Canlaon ang mas aggressive ngayon, mas agresibo yung pagbubuga niya ng SO2. As of kahapon, ngayong araw, yan, pero yung data niya kahapon ay merong dalawang ash emission siya. Tumaas ng 16 hanggang 22 minutes ang haba. So medyo may ibinubuga siyang abudaw. Yan o, may dalawang ash emissions daw binubuga si Canlaon. So magmas po tayo dahil makakapal po yan at medyo masama yan sa baga pag nalalanghap natin. Merong 11 volcanic earthquakes. So may dalawang volcanic tremors na tumagal din ng 16 to 22 minutes. So mas buhay na buhay o napaka-active nitong si Canlaon ngayon ha. May 4,205 tons a day ang nirelease niya since kahapon, yan, January 21. Ito mas latest, mas very close real time ang event nito. Dahil kahapon ang pinaka-data niya or mas latest po yung pinaka-data ni Canlaon compared kay Taal. Ano ba nangyayari dyan sa Taal na station? Bakit masyadong late ang mga report nila? Hindi gaya kay Canlaon. Yan o. So nanatiling alert level 3 itong si Canlaon at medyo buhay na buhay ang pagiging aktibo nitong si Canlaon. So medyo bantay pa rin natin sa mga kababayan natin, lalo na sa paligid ng Las Castellana, La Carlota, Minoyan at Codcod. Yung regarding dyan sa current conditions ng magnitude 5 earthquake, tatalakay natin yan maya-mayang konti. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:25 AM at nasang lulubog ito mamayang 5:50 PM. At ang ating last quarter na po, naliwanag ng buwan, 47% na po ito. So palubog pa lamang ito ha, elevation of 11 degrees. So pa-moonset pa lamang siya. So bukas ng madaling araw na ng 12:39 AM ito magmo-moonrise at kinabukasan na ng umaga, parang halos gantong oras din ng 11:37 AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules hanggang bukas na ng Huwebes, patuloy pa rin tayo makakaranas ng maulap na panahon. Medyo nagki-clear skies minsan-minsan, so moderate and some fairly weather. Ganon din bukas ng Huwebes, partly cloudy ang maghapon, pero mabababa ang chance ng pag-ulan. Mostly isolated rain showers. Ngayong araw, ganon din bukas. Pero mas partially cloudy bukas ng Huwebes. Hindi kagaya na ngayon na medyo gloomy o medyo overcast. Medyo nag-gloomy rin na nagkukulim-kulim po. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 23 to 24 degrees Celsius. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po sa ating heavy rain potential halos katamtaman ang lagay ng panahon sa halos buong bahagi ng bansa. So hindi natin masyado isa-isahin ang extreme northern Luzon kasama ng Metro Manila, Calabarzon ay magiging katamtaman naman tayo. Overcast pa rin tayo na magiging panahon hanggang bukas po yan. Kitang-kita naman na halos clear skies lalo na sa kalurang bahagi ng bansa sa Northern Luzon. Mula Ilocos Norte hanggang Zambales na yan o buong Central Luzon, kasama na ang parte ng Metro Manila at ilang portions ng Calabarzon mula Laguna, Batangas at bandang Quezon Province hanggang Atimunan. So hindi natin masyado isa-isahin, medyo fairly weather naman halos at katamtaman ang lagay ng panahon. Dito lamang sa bandang Bicol region mula Legazpi hanggang Sorsogon, yan, partly ito mostly cloudy na tayo dyan at sa pagitan ng dulo ng Sorsogon hanggang Northern Samar, magiging maulan tayo dyan, moderate and some heavy rain showers na clusterized po. Dahil yung boundary po ng shear line o manipis na shear line ay nandyan po sa pagitan na yan ng Southeastern Luzon, sa may bandang Bicol region, bandang dulo ng Sorsogon at Northern Samar. Kaya inulan po ang parte na yan ng bandang Northern Samar since kahapon.
So maaaring ulanin din ang bante ng Catanduanes area. So sa paligid niyan ng Camarines Sur, mula dyan sa bahagi ng Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon na po, makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Kung gagamitin natin ang NOAA satellite imagery, kitang-kita sa buong parte ng Sorsogon City hanggang dyan sa may bandang Matnog, nakakaranas kayo ng moderate and some heavy rain showers. Patawid na yan sa bandang Northern Samar, mula Labezares, Victoria, San Isidro, Bobon, and the rest ng Lawang at Lope de Vega. Yan. At sa paligid ng Katubig hanggang Matuginaw ay magiging maulap din at mga kalat-kalat na mga mahihina hanggang katamtamang pag-ulan. And the rest naman ng Camarines Norte, katamtaman naman partly to sa mostly ikaw din ng iiral. So isolated rain showers lang din ang iiral dyan. Kabilang na ang buong Mindoro area. So mas maaraw ngayon dyan sa inyo. So huwag masyadong magbibilad. Sa may bandang Palawan naman ay moderate and fairly weather din sa bandang Coron, Palawan hanggang dito na sa El Nido hanggang Puerto Princesa. Magiging maulan lamang sa parte ng Brooks Point, Bataraza at Balabac po. Moderate and some heavy rain showers po tayo dyan dahil sa pinaka equatorial trough na umaabot sa may bandang Palawan. Dyan sa may dulo ay magdala po ng payong at ingat po sa biglaang buhos ng ulan. Lalo na dyan sa baba ng dulo nga po ng Bataraza at Balabac kasama ang Brooks Point na nakakaranas ngayon ng mga moderate and heavy rain showers. Sa buong Visayas naman, magiging katamtaman mga ilang part dito musikaw ding iiral sa may bandang Panay Island at Negros Region, mga isolated at mga kalat-kalat din pong mga mahina at katamtamang ulan, lalo na sa paligid ng Bacolod hanggang Canlaon area. Sa katimugan naman ng Negros Occidental, kabilang na ang Negros Oriental sa katimugan, katamtaman din part dito sa musikaw din ng iiral. Isolated lamang ng mga pag-ulan ang iiral, mga light rain showers, ang typical na iiral sa area na yan. Pero mangunguna ang katamtaman, so mga partly cloudy and to some mostly cloudy ang iiral sa maghapon. Sa bandang Cebu City naman o central ng Cebu hanggang Bohol na po yan, katamtaman din ang lagay pero nagiging partly to mostly cloudy ang umiiral mula dyan sa bahagi ng Borbon, Tabogon, Danao hanggang sa City of Cebu. So sa bandang Mactan, medyo magiging maulap din tayo dyan. Magkakaroon ng mga ilang ulan, mga ilang light to moderate rain showers po, pagitan ng Danao hanggang Tuburan. The rest naman ng Karkar pababa ng hanggang Oslob ng Cebu ay magiging katamtaman part dito mostly kaudi ng iiral. Pero mula Siquijor, kabilang na ang buong Bohol, katamtaman at medyo nagiging moderate naman o fairly weather ang lagay ng panahon dyan. So medyo mainit o medyo humid ang paligid din sa Bohol. Huwag masyadong magbilad sa tinding sikat ng araw. Isolated rain showers din na 40% ang naka-forecast sa inyo sa Bohol at mula naman sa bahagi ng Leyte ay magiging katamtaman din at mga ilang part dito sa mostly cloudy iiral sa northern part ng Leyte mula Ormoc, Tacloban hanggang dyan na sa isla ng Biliran. Sa southern Leyte naman mula Baybay pababa ng Maasin hanggang San Ricardo, dulo na po yan ay katamtaman ang lagay na panahon. Nasa around 60% daw kayo na tsansa na uulanin sa area na yan. Magiging kalat-kalat ang mga pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog naman na may overcasting gloomy ang umiiral sa bahagi nga po ng southern part ng Samar. Mula Guian Eastern Samar hanggang Burungan, Dolores hanggang Atchete na yan. Kalamitan mga ilang light to moderate showers na may mga pagkulog at pagkidlat ang iiral. So magdala po ng pananggalang despite na nagmo-moderate din minsan-minsan o medyo nakakasilip ng bahagya ang haring araw. Maulan sa parte nga po ng Lawang na binanggit natin kanina hanggang dyan na sa may bandang dulo ng Labezares, patawid na yan ng bandang Matnog sa may bandang Sorsogon. Sa bahagi naman ng Mindanao, ang kalurang parte ng Zamboanga Peninsula, lalo na sa Zamboanga City, Isla ng Basilan at Tulusulu, moderate and some heavy rain showers po ang umiiral sa inyo dyan. Ingat na lamang sa biglaang flash floods kung biglaang nag-heavy rain po sa inyo sa Zamboanga City at Basilan. The rest naman ng Zamboanga del Norte, ilang area ng dyan sa may bandang Basalan ng Zamboanga Sibugay, Malangas at dyan sa may bandang Zamboanga del Sur and the rest ng Manukan ay nagiging maulap din ang inyong hipaporin. Mga ilang light rain showers pong umiiral sa inyo dyan. Mula sa bahagi ng Misamis Occidental hanggang Lanao del Norte, katamtaman naman ang lagay ng panahon natin dyan at mga partly to some mostly cloudy ang iiral sa maghapon. May mga mahihina at mga isolated rain showers din ang iiral maghapon.
The rest naman ng Mindanao mula sa buong bahagi ng Northern Mindanao mula Cagayan de Oro, Misamis Oriental hanggang Surigao Region ay magiging katamtaman ang panahon natin dyan. Mainit o medyo humid po tayo dyan, so wag po masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Isolated lang din ang mga kalat-kalat ng mga mahihina hanggang katamtaman ng ulan ang mostly iiral lalo na sa hapon dyan sa bahagi ng Surigao del Sur kasama na buong Agusan del Sur hanggang dito sa sakop ng Davao Oriental area. Wala naman sa bahagi ng Maguindanao hanggang Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat or the rest ng Sorsogon area, mauulap din at mga ilang isolated rain showers din ng iiral kabilang na ang General Santos hanggang sa dulo na ng Davao Occidental kasama na ang Sarangani. The rest ng Davao region mula Davao del Sur hanggang Davao del Norte, so kasama na ang City of Davao ay magiging katamtaman partly to sa musikaw din ng iiral. So mga isolated lamang na mamahihinang pag-ulan ang madalas na iiral dyan sa bahagi ng City of Davao, Davao del Sur at Davao del Norte. Sa North Cotabato naman kasama na ang Malaybalay Bukidnon sa sentro ay magiging katamtaman. Mas maaraw din tayo dyan, medyo humid din at mga ilang party clouding iiral. So huwag masyadong magbibilad, magdala po ng pananggalang dahil matindi ang sikat ng araw sa inyo na mas mainit kumpara sa bahagi ng Luzon area. So mostly fairly wet at katamtaman ang lagay ng panahon sa halos buong bansa. Magiging maulan lamang sa ilang parte lamang kabilang na ang parte nga po dito sa may southeastern Luzon at kalurang bahagi sa dulo ng Palawan at Zamboanga Peninsula. At since wala naman tayo namamataan ng ano pang tropical wave o bagyo malapit sa bansa, well, diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring para pansinin din kung may mga anomalies. Since normal at wala naman tayo namamataan na anomalies sa bansa o malapit sa silangan ng bansa, mas madalas sa southern hemisphere lamang. Ayun, may tropical cyclone pa dito sa may bandang kanluran ng Australia. At yung intertropical convergence zone, mas mababa na ito, nandito na sa may bandang concentration at sa may bandang Indonesian Peninsula o malapit din sa may bandang north ng Australia. Yung pinakamalawak o yung pinakamalakas na portion ng ITCZ line. Yung mahinang ITCZ line, nandito pa rin sa may bandang Southern Mindanao area, pero manipis lamang ito. So wala tayong masyadong mataas na anomaly o tropical wave na mabubuo. Mostly mga mabababang atmospheric pressure na naglalaro sa 1,008 hectopascals. Pero yung mga tsansa na may bububong bagyo ay napaka-negative po. Ganon din sa mean sea level pressure, wala po. Mataas pong atmospheric pressure natin lalo na sa parte ng buong Luzon at Southern Luzon. So wala tayong magiging consistent na may i-report niyan so far. Sa mga computer models, ganon din na pinapakita. Patuloy pa rin na iiral yung ating shear line sa mga susunod na araw. Bagmat medyo manipis ito, pero patuloy pa rin yung shear line at yung ating dalawang weather systems. Yung intertropical convergence zone sa may bandang southern part ng Mindanao, yung ating easterlies. Yung amihan naman, bagamat manipis ito, ay nandyan pa rin yung presensya na yung northeast monsoon natin. So medyo malamig pa rin dahil mababa ang atmospheric temperatura sa may bahagi nga po ng kaluran ng extreme Lolo Luzon. So mas malamig pa rin sa kanila kabilang na ang Baguio at Benguet, lalo na sa gabi. Pero sa Metro Manila, medyo bahagya lamang na tumaas yung temperatura natin. So medyo warmer tayo ng bahagya. Sa gabi nga lang at madaling araw, at least kahit paano medyo bumababa hanggang 26 degrees Celsius yung pinakamababang temperatura natin to 25 degrees Celsius yung outside temperature natin sa gabi hanggang madaling araw. So hanggang sa unang linggo na yan ng February, expected ganyan na magiging weather systems natin. Wala tayong magiging komento masyado, wala tayong masyado maibabalita sa mga computer models na may mga posibleng mabubuong bagyo dahil negative po at kalmado yung ating dagat Pasipiko. Ang aggressive nga lang sa ngayon ay ating easterlies, yung hanging silanganan. Yun ang medyo aggressive sa atin sa bansa. Sa ulat Lindol naman, bagamat walang naitala na malalakas na pagyanig, may mga ilan lamang kaninang madaling araw na mahihinang pagyanig, pero sa labas ito naman sa typically bandang Taiwan na naman ito. Ayan mga 2:52 mga 3:52 AM o 2:52 AM nagkaroon ng medyo malakas-lakas na pagyanig. So yun yung naka-indicate doon sa ating dashboard. Since pasok kasi sa Philippine Area of Responsibility yung pagyanig dito, ayan, magnitude 4.9 dito sa may bandang northwest ng Itbayat, Batanes. Naganap ito 2:48 AM. So dito mga 2:50.
So halos 2:50 ng madaling araw nagkaroon ng pagyanig dyan sa may bandang Taiwan. Base dito, northwest ng Itbayat, Batanes ito. So pasok kasi siya sa ating boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa Taiwan, magnitude 5 yan sa kanila. Base sa measurement nila. Base na rin sa International Seismic Network natin, kung magbabasihan, magnitude 5.1 ito. Ayun o. Tapos ito naman sa may bandang Itbayat, Batanes. Yan. Ito yung naka-indicate. Yung magnitude 5 ay yan yung sa measurement ng Taiwan. So yun lamang ang itala. Pasok ito sa reading. Kaya in-adjust ngayon ni PBOX. Ayan, nagkaroon na ng karagdagan data. Magnitude 4.9 ito na may lalim na 50 km depth. Northwest ng Itbayat, Batanes po ito. Magnitude 5.1 naman sa International Seismic Network reading. The rest, wala naman since kaninang madaling araw mula sa pinaka-data feed ni PBOX. Ang mga kasunod nitong sa Itbayat, Batanes sa magnitude 4.9, wala namang sumunod sa kanya at medyo kukunti pa lamang yung mga sumunod na mga paglindol. So kung bibilangin natin yung historical earthquakes natin ngayong araw for the month na rin ng January 2025, ay kung bibilangin muna natin ay nasa total of 676 earthquakes na po ito. 644 dito is magnitude 2.0 pataas, 29 sa magnitude 4.0 pataas at 3 sa magnitude 5.0. At wala naman tayong naitala na mahigit pa sa magnitude 5 na pagyanig sa bansa. So yun lamang po ang ating data ngayon. Kukunti pa rin, hindi pa rin umaabot ng 800 total earthquakes. Magkakatapusan na po ng buwan ng January. So mukhang mas konti ang magiging pagyanig. So medyo good news ng konti, pero dito sa bahagi nga lang ng katimugang parte ng bansa, sa may bandang Eastern Visayas at bandang Eastern Mindanao, medyo mas marami-rami pa rin ang cluster ng paglindol. Bahagyang humahabol sa bandang Southern Luzon, umabot na ng 138 ang total cluster na earthquake, lalo na sa paligid ng Batangas dahil mula kahapon nagkaroon nga po ng aftershocks, sunod-sunod na aftershocks after magkaroon ng isang magnitude 5 dyan sa may bandang kanluran ng Calatagan, Batangas. Yan o. So nagkaroon ng mga sunod-sunod na mga aftershocks. So medyo alisto sa ating mga kabatang dyan dahil medyo may mga aftershocks pa rin na medyo nagyayanig-yanig pa rin. Sa mga nagtatanong kung may kaugnayan ba yan sa bulkan, hindi po, dahil ayon sa indication, ito ay isang tectonic earthquake, hindi ito isang volcanic earthquake. So silipin din natin yung ating hydrological advisory, yung hydrological monitoring na natiling overflow si Angat Dam, pero walang nakabukas na gate sa kanya. At ngayon ay wala na pong nakabukas na mga gate mula kahapon, pero natiling nasa critical level si Ambuklao at Pantabangan Dam. So wala na pong nakabukas na gate at nanatiling nasa critical itong dalawang dam na ito na si Ambuklao at Pantabangan. Samantalang si Angat Dam ay nanatiling overflow ng at least 0.99 meters yung sobrang apaw niya. So hindi natin alam kung magre-release ng tubig itong si Hydrological Center dahil apaw yung si Angat Dam. Samantalang nag-release ng sobrang tubig o ng tubig itong si Ambuklao, nasa critical level naman siya. So hindi ko maintindihan kung bakit ganon. Well, siguro may mga preventive measures sila or maaaring meron silang maintenance na ginagawa. So wala tayong idea. Sila lamang makakapagpapaliwanag kung bakit. And the rest, normal naman mula kay Lamesa at Ipo Dam. So wala tayong magiging problema maging kay Magat Dam at kay San Roque Dam. So normal naman yung mga water level sa kanya at sobra-sobra naman yung kanyang tubig at sapat po ang water levels lagay na lamang ni Lamesa Dam. So wala tayong magiging komento masyado. Dito lamang kay Angat Dam na medyo nakapagtataka na overflow siya pero hindi siya binabawasan. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, January 22, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, January 22, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman ngayong umaga na halos stationary naman. Wala namang masyadong ganap, maliban na lamang sa medyo madalas ang space weather status natin. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa ang pinaka thorough details mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.